Mga kabudgetarian, gusto mo bang maging matagumpay at sumakses pagdating sa kaperahan? Ano ang mga budgeting habits na pwedeng maayos ang inyong financial life? Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Marami pong mga tao nagtatanong po sa akin, bakit parang hindi nabuubusan ng pera ang ibang tao? Well, simple lang. Hindi lang sa laki ng kita, kasi meron silang tamang sistema at tamang disiplina sa pagbabudget. Gusto nyo bang malaman kung ano po ang ginagawa ng karamihan ng mga marurunong? Una, pinaprioritize muna nila ang pag-iipon bago gumastos. Pagpasok ng sweldo, may automatic na tinatabi na. Hindi nila iniisip kung anong gagastos nila, iniisip nila magkano muna iipunin po nila. Pagkatapos po kung ano matira, doon po nila dinidivide again, needs versus want. Hindi pa dalos-dalos ang gastos, inuuna pangangailangan bago ang kagustuhan. Number 3, consistency. Hindi lang nila ginagawa ng isang buwan, 2 buwan, ginagawa nila ito buwan-buwan. Pang-apat, sila po ay nag-iipon ng tinatawag ng emergency fund. Alam mo naman, ang buhay natin ay punong-puno ng mga sorpresa na hindi natin naasahan. Sana magandang sorpresa, pero kadalasan, yung nga, masama. Biglang may nagkasakit, nawala ng trabaho, humina ang kita. Pero pag may emergency fund ka, at least safe ka. And then, ano pang ginagawa nila? Pagkatapos po nila, nagtuto silang mag-invest. Hindi lang sila nag-iipon, natututo sila kung paano magpalago ng pera. And last but not the least, marunong silang magpasalamat sa Diyos. Kung ano man ang pinagkaloob sa kanila, natututo silang magpasalamat kahit maliit ang kinikita. Kapag grateful ka, maniwala ka, mas inspired kang hawakan ng tama ang pera mo. Kaya nga tatandaan mga kabudgetarian, ang budgeting ay hindi lang tungkol sa pera, kundi lang tungkol din sa iyong pag-iisip at iyong pag-uugali. Kaya kung gusto mong sundan, ito mga tips ko po sa inyo, hindi to overnight. Pag inulit-ulit nyo po ito, diba? Una, prioritize ang pag-iipon. Pangalawa, prioritize ang pangailangan. Number 3, consistent ka. Pang-4, may emergency fund. Pang-5, dapat matuto kang mag-invest. And last but not the least, matuto kang magpasalamat. Sana naliwanagan kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.